Ganda! Ang ganda talaga, grabe. Ang sarap sumigaw dito na ang ganda! Uy! Ano bes? Ano? Ganito ha. Hello Melgoers all over the world! We're still here in Bali, Indonesia. And in this episode po, ipagpapatuloy natin ang pamamasyal dito sa may Uluwatu area. Ipapakita namin sa inyo why it is worth it to stay here or at least pumasyal man lang. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Huwag na kayong magpaiwan. Tara na! Go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Guys, you are still watching our Bali vlog. So ayan. So nandito naman tayo ngayon sa may Dreamland Beach. Again guys, ako na nagsasabi sa inyo na kung hindi kayo sanay mag-motorbike, no. Grabe. Kulang na lang humingi ako kay Enzo ng seatbelt. Yung ano talaga, yung pababa, as in ano talaga siya, paturok talaga, grabe. So kung hindi kayo sanay mag-motorbike, huwag kayong mag-motorbike guys. Or kung medyo ano naman, kaya nyo naman, ang gawin nyo na lang, Dahan-dahan lang talaga. dahan-dahan or hindi, mag-park na lang kayo dun sa taas. Huwag na kayong umabot dito. Ito kasi yung pinaka-parking. Pero wag na, maglakad na lang kayo pababa para mas-safe. Grabe talaga. Guys, naku, hindi sa pag-ano ko, ipapakita ko lang yung video, panay mura ko. Sa takot, natatakot ako. Gusto ko na kang bumaba eh. So, ganun talaga siya. Ay, ang ganda naman. So, ito, meron dito parang river. Nandito si River Cruise. Ayan, there's a river here. And then, ang taas natin guys. So, bababa na naman yata tayo. And then, kitang-kita na dito yung beach. Ay, hindi, yung beach. Hindi pa actually yung beach, yung dagat. Nakita niyo ba yung dagat? Ang ganda, no? Lalaki din ang Ay, alon. laki ng alon. Very Bali. Akala ko walang entrance. Ito pala, guys. So, yung parking ata, walang bayad. Pero may entrance. How much? Ano? How much? 5. So, yeah. So, 5 IDR lang siya. So, dalawa kami 10. Parang 65 pesos. Grabe. At least dito, wala masyado ng baba. Kasi nga, gumawa sila ng daan para sa motorbike. Pero yun nga, which is not advisable. So, ayan. Eto na siya, guys. Ang lalaki ng alon dito. Maliit na beach lang din siya. And then, dahil tirik na tirik yung araw, puro payong ang makikita ninyo. There. Ay, Lord. Ang nakakaloka doon. Dagat. Ayan guys. Dagat. Tapos dito may sands. And then eto, river. Diba? Tapos mountains. Talagang nature na nature tayo. Ayan siya guys. Diyos ko. Oh. So for sure may bayad yan. Tanungin natin para makapag-relax pa tayo dito. Kasi sobrang init guys. So kahit may balabal kayo, kung wala naman kayong masisilungan, wale. So ayan siya oh. Ang laki ng alon guys. Pero ang ganda niya din. In fairness, maganda din siya. Kaya nga lang talagang mga pang surf talaga siya. And kailangan nga nating mag-rent ng beach bed. Kasi kung hindi, wala pala tayo rito masisilungan. Unlike yung dun sa may una nating napuntahan, sa may Padang Beach, kahit pa paano, merong mga puno. At meron tayong mga matataguan. Dito wale. Oo. Dito mas nakakatakot. Yung doon sa may Padang guys. Ano siya, kung makikita nyo may mga rock formations, di ba? Tapos, merong humaharang kahit paano sa may alon. Ito guys, wale. Oh. Tingnan nyo guys. Ang laki ng alon. Nakikita nyo ba sila? Ay, grabe ito oh. Oh, di ba? Oh, di nga, nagtatakbuhan sila. Ang laki kasi talaga guys. Oh. Grabe oh. Hindi ka marunong lumamoy. Nakakatakot talaga. Nakakatakot talaga. Ay, yun naman. Wait lang, maupo muna tayo saglit. Namnamin lang muna natin. Bago tayo. Ay, tingnan nyo guys. Oh. Ang saya nila. Ganun kasi talaga. Kapag hindi ka marunong mag-surf, ganyan talaga mangyayari. Makikipaglaro ka talaga sa may alon. Ang lalaki ng alon. So ito guys, oh, meron naman pala dito. So upo lang muna tayo. Namnamin lang muna natin yung vibe. Maghanap tayo ng mauupuan. Ayan. And then, pumwesto muna tayo. Ayan, dito na tayo, maglalatag na uli tayo ng balabal.
Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, wag ninyong kakalimutan magdala ng mga balaban. Kasi ang laki ng masisave nyo. Grabe, laki ng alon. Guys, ayan. Habang sila, tuwang-tuwa sila, aliw na aliw sila magpakain sa alon. Kami nandito kami. Nakatago kami sa may araw. Grabe, ayoko kasi ng ganyan. Ay, grabe, ang laki naman ito. Ang laki ng alon na parating, oh. Grabe. So kami kasi ako na-experience ko na yun sa Pagudpod. Grabe, kinain ako ng alon. Tapos hinabol nila ako, pati nung isang friend ko. So ganun ako katakot na ngayon sa may alon. Kasi nga naranasan ko na siya. So ayoko na uli siya ma-experience. Kasi di pa naman ako marunong lumangoy. So ganito na yung trip namin. Actually, pati nga sila, yung iba. Nagpunta rito para lang magbasa, ganyan. Ayan, tumayo si kuya. Nagalit yata sa akin kasi ang ingay ko. Sabi, ano ba naman to? Gusto namin magpahinga, meron dito nagbablog. So ayan, yung iba naman, nakikita nyo naman, nagpo-football. So kanya-kanyang trip lang. Alam nyo yun, ano yung sinasabi ko lagi sa'yo? They are living their best life. Yung kapag nagtatravel sila, parang slowly, parang ano tawag doon? Enjoying the moment. Enjoying the moment. Hindi nagmamadali. Kaya, ayun yung masarap na travel, no? Ako nga ang pangarap lang namin, kahit 2 weeks lang na dire-diretso, eh. So sana hopefully next year, plano kasi talaga naming mag-Indochina. And hindi siya kakayanin ng pa 1 week. Actually, 2 weeks nga kulang. Pero yun yung sinasabi ko kay Enzo, pagbigyan na namin yung sarili namin kahit 15 days lang na dire-diretso. Kasi masarap yung yung meron kang araw na walang schedule. Kaysa yung magta-travel ka ng 5 days, 4 days, tapos rat-rat ka ng schedule. Kapag meron kang hindi napuntahan, disappointment agad. Doon nagsisimula yung disappointment. So, kaya gusto namin mahaba yung araw, tapos wala masyadong schedule para na-enjoy namin lahat ng moment. Tapos yung meron kayong mga na hindi nakaplano na mapupuntahan. Kasi minsan yung hindi natin nababasa, halimbawa or napapanood sa Facebook at Instagram or sa YouTube, yung pala yung maganda. So, totoo yan, sa tagal na namin nagtatravel. Sabi ko nga sa inyo kaya minsan ang daming nagagalit sa amin. O kapag akala nila namimintas kami ng lugar or pakiramdam nila binabasag namin yung trip nila. Kasi pinapakita namin yung maganda, tapos ipapakita namin yung hindi. So baka mamaya siguro kasi kaya medyo nagagalit sila kasi hindi pa sila nakakapunta. Naipakita na kagad namin yung hindi masyadong maganda. So nawawala yung excitement siguro nila. Pero wala, ganun kasi talaga dapat. Ipakikita namin sa inyo kung ano yung maganda at hindi maganda sa lugar. Kung lahat maganda, di ba? Mas okay yun. Pero kung meron kasi hindi maganda, kailangan namin siya ipakita para lang fair, ganun. And then, yun nga, kung nag-expect kayo too much, medyo mabawasan naman ng kaunti. Kasi yun talaga, pag nanood talaga kayo ng YouTube, yung mga YouTuber, yung mga vloggers, ang pinapakita lang kasi nila usually maganda. Ang dami namin ganun. Nung mga una kami nagta-travel, sinusunod namin yung vlog ni ganito, vlog ni ganyan. Tapos pagpunta namin doon, yun lang particular spot na yun yung maganda. Tapos the rest wala naman. So, ayun. So, pakiramdam namin, nasasayang lang yung oras namin. Magta-travel kami ng 2 hours minsan para lang sa ganitong spot. Tapos hindi naman pala maganda yung iba na. So, ganun. But so far, dito sa may Bali, ngayon dito sa may ating Uluwatu Adventure, init. Pareho pa naman namin gusto. Pero syempre dito sa may Padang-Padang Beach. Mas nakakawaw, ganun kasi talaga. Kasi maliit lang siyang beach. Tapos ang daming magagandang spots. Unlike ito, sa totoo lang parang atong ano tawag doon? Yung walang Virgin Beach ba tawag doon? Naked? Hindi yung walang naked. Para siyang naked beach kasi wala siyang puno. Buti nga meron ditong naligaw na ganitong bato. Meron tayong nasisilungan. Kasi as in, talaga siya, dagat na dagat lang siya. Kung hindi, aarkila talaga kayo ng payong, which is parang 100, dalawa na. So 365 yun. Medyo mahal din yun. Alangan namang lahat ng beach magganong kayo, di ba? So matagal-tagal din kami rito, mga 1.5 hour. So kung kami lang yung papipiliin, Diyos ko, hindi na kami aalis kada beach. Pero yun nga, kasi nga super limited nung time natin. Meron na lang kaming whole day ngayon. So, sayang naman kung hindi pa namin makikita iba pang beaches. So, for sure by this time, magto 2:30 na, no? Or 2:30 na. Siguro isa or swerte na sa 2 beach pa ang mapupuntahan natin. Pero to be honest, itong 2 nga, sulit na eh. Kasi worth it na talaga siya. Lalo na nga kung kung wala naman kayong gagawin. Kasi nanamnamin nyo lang siya. And
Tignan namin, baka doon sa may susunod natin pupuntahan, meron na tayong makainan. Guys, hindi kami ginutom. Kasi nga siguro, nag-e-enjoy talaga kami. Yun kasi yung maganda doon. Iba talaga kapag ka na-e-enjoy ninyo. Guys, we are now here at Balangan Beach. Grabe, kada beaches na napupuntahan natin, iba-iba talaga yung ano niya, kumbaga sa tao, personality niya. Ito naman, marami naman dito para namang mga, ano tawag yan? Mga beachfront restaurants naman. So dito na siguro tayo kakain. Ganoon naman siya, hindi naman dito yung parang serve-serve. Meron ba? Wala. So parang laid back lang din dito. Guys, nakakita na tayo ng spot natin. Actually, kung makikita nyo, pare-pareho kasi yung itsura ng kainan. Ito medyo naiba. So dito na yung pinili namin dahil lang sa naiba siya ng kaunti. So tara na! Dito na tayo guys sa restaurant. So kakain na tayo. Guys, tignan nyo naman. Kakain ka. Tapos ito yung view ninyo. Hindi si kuya ha. Ito, tignan nyo naman. Ito yung view ninyo guys. Grabe. So, kung kayo lang naman, kung gusto nyo lang naman, ganoon, iba talaga kapag ka-DIY. Kasi ang dami yung napupuntahan na places na hindi nyo mapupuntahan kapag ka-day tour. For example kasi, bigyan ko kayo ng example para lang may idea kayo. Kapag kasi nag-day tour kayo, meron kayong pupuntahan dito sa Uluwatu. Pero isa lang. Yun lang yung Uluwatu Temple. And the rest, dadaanan nyo na lang siya. So yun yung medyo sayang naman kung nandito na rin lang kayo tapos hindi nyo siya may experience. Kaya, if ever na mag-stay kayo dito, siguro ganun, maglaan kayo ng buong araw for Uluwatu. Pwede kayong pumunta ng Uluwatu Temple. Pero kami hindi na nga namin yun gagawin. Kasi nga, na-experience na namin siya. So, ito na yung mga in-order namin. So, meron na ko ritong orange juice. Nang sarap. Kay Enzo. Banana milkshake. Banana milkshake. Na ang lasa daw yung bananang hilaw. Pero masarap naman daw. And then, umorder kami ng spring roll. Ito siya, dalawa lang. And then, meron kasamang fries. Tapos, umorder din kami ng dalawang, ano nga tawag doon? Fried rice chicken. Fried rice with chicken. Pero yung chicken niya, hindi siya yung ano ha. Yung buong chicken, as in parang sahog lang siya. So, ayan, it's 3:30. Grabe. Ngayon pala kami kakain. 3:47, ngayon pala kami kakain. And then, pangatlong beach pa lang yung napupuntahan namin. Kasi nga na-enjoy talaga namin siya. So, bawat beaches kasi guys, iba-iba siya ng ano, yun nga, ng vibe. Ito, pumunta lang kami rito para kumain. So, buti na lang. Kasi, kung hindi kami rito kakain, wala naman kami ritong ganap. Kasi it's either magsiserve ka, pero mas konti ang nagsiserve dito. Actually, mas konti yung tao dito. Wala na, tatambay ka na lang. Wala ka namang matatambayan dito. So, ang best thing to do here talaga, kumain para nakikita mo yung view. Para habang kumakain ka, enjoy mo yung view. Yes, ang ganda. Guys, grabe. So guys, more than the food, ito talagang view talaga. Panalo. Kumbaga, palong-palo, guys. Diyos ko, kung ganito ba naman yung view mo lagi, di ba? Talagang nakakatanggal stress. No wonder, alam niyo ba guys, ang dami dito namin nakakasalubong na foreigners na parang alam na nila yung lugar. Kasi nga siguro matagal na sila dito. Tapos yung iba may family na, yung iba nga may alaga pa silang abibi, mga dogs. So inisip kasi namin, baka nga kasi dito na sila nakatira. Eh bakit naman hindi? Kung mag-work from home sila halimbawa or kung ano pa man yung trabaho nila. Pagkatapos ng 5 PM, pwede na kagad silang lumabas sa beach para i-enjoy lang yung beach. Unlike sa atin, di ba? Sa kanila parang yun na yung stress reliever nila. Di ba sa atin umamin kaya, stress reliever natin pagkain. Kasi nga, for example, sa Manila, saan tayo pupunta kapag ka na-stress tayo? Babiyahe tayo ng 4 hours papuntang Batangas. Saan pa pinakamalapit, di ba? So, wala kasing malapit sa atin na mga ganito. So, ganun yung nangyayari. Ang gagawin natin, pagka na-ano tayo, na-stress tayo, stress eating. Yun yung totoo. Para kapag na-stress tayo, alika, i-reward natin yung sarili natin, mag-Starbucks tayo, i-reward natin yung sarili natin, mag-crispy pata tayo, ganun. Samantalang sila, pagkatapos ng trabaho nila, lalakad lang sila, or malapit lang sa kanila, nasa beach agad sila. So no wonder, alam nyo guys, ang dami talaga ritong turista, grabe. As in, so sana mangyayari din yun sa Pilipinas, yun naman yung hinihiling namin. Kasi nga guys, sobrang ganda ng Pilipinas. Pero ulitin ko sa totoo lang, ang mahal kasi talaga sa atin. Especially yung mga nasa ano ka na talaga, yung mga kilalang, tawag nito, destination, halimbawa ng Boracay. Ito, ang mura lang nito guys, nandito kami sa may beachfront.
Kapag sa Boracay, alam nyo naman, ang mamahal ng mga beachfront restaurant sa may Boracay. So sana mangyari sa atin kasi yung mga foreigners, hindi naman yan yung patalon-talon eh. Gusto nila nagtatagal sila sa isang lugar. Kaya ang problema, ang hirap magtagal sa atin kasi ang mahal ng accommodation. Tapos ang mahal ng pagkain. So hindi sila talaga tatagal sa atin. Wala lang, ayan na naman ako. Nangangarap pa rin kasi talaga ako sa Pilipinas. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa sa atin. Kasi nga sobrang ganda talaga ng Pilipinas. Going to our last destination. Hinahanap na namin yung cliff kung saan yung daan. Kasi doon daw yung great spot for sunset. Adik na adik kami rito sa sunset, guys. So ganito na yung mga daan dito, guys. O sobrang kipot. So nag-vlog lang ako ng kaunti para kahit paano makita nyo siya. So ayan, see you doon sa cliff. Guys, nandito na tayo sa may pinaka-cliff na ang tawag nila ay view deck. Oo nga naman, view deck nga naman. Viewpoint pala. So marami-rami na rin yung mga sasakyan na nakapark. So ibig sabihin, marami rin nag-aabang ng sunset. But before that, gusto ko lang mag-thank you kay Ana of the US kasi grabe, yung pinadala mo sa akin, ito yung pinadala mo, sobrang daming nagkakagusto. Tuwing nakikita nila, lagi ng good. So, nagandahan sila rito sa may dala mo. So, wag mo nang ulitin ha, nakakahiya na. So, maraming salamat. So, ito na siya. Size M. Ayan, oo. Ang dami na rin naghihintay. Pero tahimik sila. Yung Kaya, iba, ayun. choice mo kung gusto mong iwan yung motorbike mo or dahil gusto mo dalhin dito. Ayan, ang dami naghihintay. Tapos nagulat sila, may maingay na pumupunta. May maingay na dumarating. Kasi ang tahimik lang nila, guys. Ayan sila. Ninanamnam lang nila. Tapos kami, ang ingay-ingay namin. Merong prenup. Oh, pero may nagpiprenup naman, guys. Makikita nyo. May nagpiprenup there. Ayan. So, nandito na tayo. Ay, grabe. Ang taas. Ganda, guys. Oh. Ganda. Ang ganda, guys. Nahihilo na ba kayo? So, doon tayo galing kanina sa may baba. Tama ba, oh? Doon tayo galing. Tara, lakad pa tayo para pakita namin sa inyo yung beach na pinanggalingan natin kanina. Yung pinagkainan natin. Another prenup. O, diba? Tatlo yung nagpi-prenup dito sa may lugar na to. Ganda, guys, oh. Oh. Doon tayo galing, oh. Ganda! Ang ganda talaga, grabe. Ang sarap sumigaw dito na ang ganda! Guys, so ito yung nagpiprenup, oh. Ganda. Ganda nila, guys. Hindi ko alam kung pwede ba rito pumasok. Pwede naman siguro, kaya kasi may harang. So, tignan lang natin. Siguro inano nila. Hindi, siguro sila yung sila yung nag-set up, no? Philippines. Yan. So, tapos sabi sa inyo, guys, akala talaga nila, kami, Thai kami. Yan. Manny Pacquiao doon tayo. Oo. Tapos kapag sasabi namin, we're from the Philippines, lagi, Manny Pacquiao. O, diba? Kaya wag na natin inaaway masyado si Manny. Kasi, nakilala rin naman tayo nang dahil din naman sa kanya. Ayan, guys, oh. Ang nakakaloka, guys, talagang walang harang. Oh. Ayan, oh. Diba? Laglag ka talaga kapag umano-ano ka dito. Nagtanga-tanga ka dito. Charot. Oh, kaya ingat talaga. Ayun, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Nakatayo kami dito. Walang harang yan, guys. Ayun, oh. Isang tulak lang talaga. Pwede tayong malaglag talaga lahat. Kaya ingat talaga. Ayan siya, oh. Grabe, oh. Tingnan mo, oh, guys. Let's go. Hindi kami makontento. Nakakita kami na hagdan. So, tignan natin kung saan tayo dadalhin ito pagiging chismosa natin. Ganda talaga, guys. Diyos ko. Ano ba yan? Ang totoo, nagdadalawang isip na sana akong pumunta dito. Kasi kahapon, tong si Enzo nagdadrive, naiinis ako. Kasi nga, nakakatakot mag-drive nga dito, di ba? So, parang pakiramdam ko kasi hindi safe. Tapos si Enzo, medyo kinakabahan ako kung paano siya mag-drive kahapon. Kaya parang ayoko na siya ituloy. So kung hindi namin siya tinuloy, guys, hindi namin makikita na ganito talaga siya kaganda. Ayan, guys, oh, may cave pa dito, oh. Ang ganda, guys. Pero yun na naman, meron na naman isa na naman doon nagpiprenup. Ang dami tayo nagpiprenup, guys. So wag muna tayo umiksena sa nagpiprenup. Dito tayo sa kabila. Guys, ang ganda, oh. Nakikita nyo ba? As in, wala talaga siyang harang.
Konting pagkakamali nyo talaga, laglag talaga. Ayan, tignan nyo. Oh, ayun, may nagpipirinap doon. Diba? Napaka-chismosa. Ayan, oh, diba? Ganda. Gusto pa sana namin pumunta dun sa may cave. Kaya lang 3 yung nagpipirinap na nakapila. Ibigay na natin sa kanila yung moment nila. Diba? Mag-aabang na lang tayo ng sunset, guys. Ganda talaga. So guys, this is the perfect way to end this beautiful day with this fabulous sunset. Guys, nakita nyo ba? Nakakaiyak na. Charot. Nakita nyo ba kung gaano kaganda yung sunset? Kaya guys, huwag kayong magpapalagpas ng sunset. Hindi porket maganda yung sunset or nakita nyo na yung sunset halimbawa kagabi. Tapos bukas hindi na kayo magsa-sunset kasi isipin nyo pareho lang naman. Naku guys, iba-iba talaga yung sunset. Lalo na kung nasa iba't ibang lugar kayo. Iba-iba yung itsura niya. Paano ba? Hirap kasi explain eh. Actually, yung sunset ngayon, iba nung sunset yung nasa beach tayo, no? Yes, iba kasi. Tayo ng cliff. Iba-iba talaga yung ma-experience ninyong sunset. That's why, just ko sa sunset pa lang dito sa may Bali, grabe, sulit na yung pinunta natin dito. Kamusta ba yung aming experience today dito sa may Uluwatu na ginawa naming beach hopping? Grabe guys, puntahan lang naming beaches, 3 lang. Pero grabe, lahat magaganda. Pero kung meron kaming favorite talaga namin, yung Padang Beach. Kasi siya, maliit lang. Tapos, ang ganda ng buhangin. Tapos may mga rock formations. So, ganyan. So, yun yung mas na-enjoy na. Yung pangalawa naman namin pinuntahan, yung Dreamland Beach. Naman siya, para siyang... Ang hirap kasi explain kasi kanina, di ba, mga puro foreigners yung kasama namin. Alam niyo yung pakiramdam namin, para kaming nasa may ano nga yun, yung Castaway, nasaan tayo doon? Yung kay Richard Gutierrez, game show ni Richard Gutierrez dati. O paano, stop muna namin to guys, isipin muna namin. Yun? Ayun guys, so in-stop talaga. Para kaming nasa may Survivor, ganon, World Edition. Kasi iba't ibang lahi yung kasama namin, di ba? Tapos meron doong nagbabalibol, nagfo-football, merong nagsisurfing, merong laro lang ng laro. So parang iba-iba kami ng trip, so ganon. So kami, ang pinaka-talent namin mag-vlog. So ganon yung feeling mo. So parang doon, parang naglalaro ka lang, parang ganon nga. And then itong pangatlo naming pinuntahan, yung namang nga yung huli natin, Balangan Beach. Naman siya, parang chill lang talaga siya. As in, pakiramdam ko yung mga pang seniors, ganyan, or mga nag-honeymoon na ayaw nang umalis sa lugar, doon yung perfect. So kumain lang kami doon, pero grabe rin yung view. And then yun nga, bonus, kasi nga malapit lang itong viewpoint na ito, or itong cliff na to, dito sa may beach. So kaya nga tawag din dito, Balangin Cliff. So, ayun. So, iba-iba talaga siya. So, kung mapupuntahan nyo siya, hindi kayo yung parang, ay, ito lang. Ay, ayan na naman. Ayun, walang ganun, hindi. Ay, pareho lang siya ng ganito, pareho lang siya ng ganyan. So, hindi siya ganun. So, sobrang nakaka-enjoy tong araw na to. So, ayun nga. So, minsan, ganun talaga, yung hindi kayo masyado nag-expect. Tapos, biglang, boom! Ang ganda-ganda pala ng ma-experience ninyo. So, sana po, na-enjoy nyo po itong episode namin as we do. And, magkita-kita pa rin po tayo sa mga susunod pa nating Bali Travel Vlogs. Bye, everyone!